Sigurado mga kababayan na uusok na naman ang tumbunan ng mga anti-Marcos ngayong araw na to. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ngayon kasi, September 21, anniversary po ng declaration ng martial law. Pero ang balita po, imbes yung mga protesta, di ba? Nakasanayan na natin na pag September 21, naghahanda yung mga militants ng mga protesta para i-highlight nila yung declaration ng martial law. Tiningnan ko po yung mga newspapers ngayon. Sabi ko, bakit walang mga balita? Ang balita, mga kababayan, na nakita ko, pero baka may protest kasi may narinig akong kwento-kwento the other day na yung mga aktivista magrarally, mga kababayan, para kondinahin yung martial law na matagal na pong nangyari. Di ba? Ang balita po na bumulaga sa atin, sabi rito sa balita ng Philippine Star, Sandigan Bayan affirms dismissal of forfeiture case versus Ferdinand Marcos, Imelda. Kayo talaga dyan sa Philippine Star, parang nananadya kayo. Di ba yung Philippine Star, ang may-ari niyan, mga dilawan, yung pamilya Belmonte. Yung pamilya ni Joy Belmonte ng Quezon City, may-ari ng Philstar. Ito yung balita po. Talo na naman po yung mga anti-Marcos. Patay na naman po yung hostisya. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel. Tapos, dapat, ngayong araw na to, kayo mga Marcos loyalists, yung mga videos natin, lagi ninyong isi-share. Dapat, iba-viral ninyo yung mga ganitong kwento para hindi makaporma yung mga anti-Marcos. Di ba? Like and share ninyo po dito ang ating video para marami yung makapanood, at huwag na rin po ninyo na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Napakatagal na pala nitong kaso, 1987 pa. Background story. The Sandigan Bayan has upheld its earlier decision dismissing another forfeiture case filed by the Presidential Commission on Good Government, PCGG, against the late dictator Ferdinand Marcos, his widow Imelda, and their cronies. The PCG on July 28, 1987 pa pala to, mga kababayan. Napakatagal na. Talagang gawa-gawa lang po ng mga anti-Marcos yung kaso. Wala mang base. Laging dismiss. So, to recover in favor of the government, properties and financial assets suspected to have been illegally acquired by the Marcoses through dummies and business associates during the martial law era. Kaya wala nang maniwala sa martial law po. Walang balita po ngayon. Baka mamaya maglitawan yung mga kwento tungkol sa isa sa gawa ng mga protesta ngayong araw na to ng mga militant organizations. Pero siguradong lalangawin na naman po. In a 5-page resolution promulgated on August 11 pa pala, tapos tinaon yung release ng balita, ngayon pang martial law anniversary, September 21. The Anti-Graft Court's 5th Division said the PCGG pala
failed to raise new meritorious arguments. Wala pong pakita na mga ebidensya. Kaya wala silang magandang argumento, meritorious arguments. In its motion for reconsideration that would warrant a reversal of the Sandigan Bayan's February 21 decision. Kita ninyo? Sunod-sunod yung pagkatalo ng mga kaso ng gobyerno noon ni Coricong. Di ba? Yung Presidential Commission on Good Government, until today mga kababayan, kahit si President Bongbong Marcos na po ang nakaupo, ayaw niya pong ipa-abolish. Kita ninyo? So sabi rito, an examination of the records of the case reveals that the arguments raised by the plaintiff in the present motion are the very same issues anya, kasi paulit-ulit lang. Walang bago. The same issues already discussed and passed upon by the court in the assailed decision. The 5th Division's resolution read, sabi rito, for failure of the plaintiff to convince the court of the cogency of their position in finding no new matters or persuasive grounds to merit a reconsideration of its earlier decision, the court finds no convincing reason to depart from it. Kaya in-upheld po. Wala man niya kaming nakita na bagong magandang argumento para i-reverse namin ang aming una nang naging desisyon sa kaso na dismiss. You see, defendants in civil case number 0024 include businessman Peter Sabido, yung dating congressman namin dito sa 3rd District ng Albay, si Peter Sabido, patay na po, Luis Yulo, Roberto Benedicto, and Nicolas Dihesa, as well as former Development Bank of the Philippines Executive Jose Tenco Jr., Rafael Sison, Cesar Salamea, and Don Ferry. Ito yung mga sinasabing mga cronies. Pag sinabing crony noon, ang ibig sabihin naman po, lang naman po ng crony, mga kaibigan. Pero pag dinimonize yung yung salitang crony, ang automatic na pumapasok sa isipan ng tao noon, mga kababayan, pag crony ka ni Marcos, may di ba? Tingin ng tao, may sungay. Dinimonize. Ito niya yung mga kaibigan ng magnanakaw. What? Yun ang kaulugan ng crony. Pero pag tiningnan po ninyo sa dictionary, close friend lang naman po ang ibig sabihin. Bakit? Masama ba yung makipag-close-closean? Yung makipagkaibigan sa isang pangulo? Di ba? Minasama nila, crony-an niya yan kasi, crony. Ang nabago yung perception ng tao. Masama kaagad yung pumapasok sa isipan ng mga mamamayan noon kasi crony. Crony ng magnanakaw. So, ito yung patunay. Tama yung sabi, mga kababayan, ni Mrs. Marcos noon sa interview ni Mel Chanco. Kami anya yung ninakawan. Hindi man kami anya nagnakaw kasi mayaman na kami. Ang negosyo ni Ferdinand Marcos, ginto. Ipinakita ni Mrs. Marcos, ayaw maniwala ni Mel Chanco. Aros hindi siya makapaniwala.
Yung mga documents ng isang buong kwarto na napakalaki. Lahat doon, mga kababayan, mga dokumento ng yaman. Na legal yung pagka-acquire ng yaman. You see? Ayaw na talaga nilang maniwala. Ang gusto nilang paniwalaan na hinigop ng dating Pangulong, mahigop ngayon talaga. Siphon. Di ba higop yung Tagalog ng siphoning? Yung pundo, yung kwarta, yung yaman ng Pilipinas. Kinamkam lahat. May matira pa. Anong gagamitin mga kababayan noon ng dating Pangulong Bongbong Marcos? Dating Pangulong Bongbong Ferdinand Marcos Sr. sa implementasyon ng mga projects. Napakaraming projects po. Walang makatapat sa mga achievements, mga ginawa, mga infrastruktura na pinagawa ng dating Pangulong Marcos Sr. I-combine mo pa, pag-isahin mo pa yung mga projects na mga sumunod na Pangulo. Walang binatbat po. Kung kinamkam yung kwarta po, so anong gagamitin para i-implement yung napakaraming mga projects ni Marcos Sr.? O di ba? Kaya sabi po dito mga kababayan, the Philippine Integrated Meat Corporation, Pimeco Marketing Corporation, yung Pimeco parang yung gumagaw ito ng posporo. Pimeco, Lianga Bay Logging Corporation Incorporated, and Yolo King Ranch are also parties to the case. The PCGG alleged that the Marcoses used Sabido, yung dating congressman namin dito sa Albay, best friend ni McCoy, Yolo and other defendants as dummies for the acquisition of huge loans from 1973 to 1982 anya. Sabi rito, during the martial law years, Pimeco allegedly was given unwarranted preferential right to import and monopolize the supply of meat products in Greater Manila area. Meat product pala, hindi man yung posporo. Yung produkto nila. Aside from the recovery of assets and properties, PCGG also sought 50 billion pesos in damages and 1 billion in legal fees. Ngayon, sabi po rito, in its February 21 decision, the 5th Division said, the Presidential Commission on Good Government, represented in court by the Office of the Solicitor General, failed nagpalya to present any evidence that the corporation involved in the case were being controlled by the Marcos family. Kita na ninyo, akusa kayo ng akusa, wala man kayong makitang ebidensya. Baka niya naman Mr. Maravillas, i-fake news kanya ng raplayar. Malamang. Ay, binabasa ko po ang balita galing sa Philippine Star. Isa rin sa paminsan dinideclare tayong source ng fake news. Di ba? Paano tayo maging fake news na yung balita natin galing sa kanila? Di ba? The Sandigan Bayan had dismissed several wealth forfeiture cases against the Marcos family. Ito yung masaklap. Sa parte ng mga dilawang. And their cronies citing insufficiency of evidence. Walang maipakitang sapat na ebidensya. Citing insufficiency of evidence. Kasi gawa-gawa man lang po yung mga sinasabing ebidensya. Tanim ebidensya po yung ginawa nila. Inang eksaminin po, ayon. Hindi tumayo sa husgado. Dismiss.
Among the cases dismissed were civil case numbers 002, 007, 008, and 0034. Tambak po. Which sought to recover suspected ill-gotten wealth. Kaya yung mga sinasabi ninyong ill-gotten wealth, wala man pong ill-gotten. Hindi totoo po yung ill-gotten wealth. Gawa-gawa lang po yung mga bansag nilang ill-gotten. Lahat ito na-acquire na mga kayamanan sa tamang paraan, legal. Walang ill-gotten, walang hidden. Bakit walang hidden wealth? Ay, pinapakita nga ni Imelda yung documents. Ito niya, oh. Pero ayaw nilang paniwalaan yung documents. Kasi yung nandun, mga kababayan, sa documents, billion dollars. Nando doon po? Sabi nga ni, tingnan mo niya, itong isang document, pinakita kay Mel Chanco. Tingnan ninyo sa ano po, sa YouTube. Magkano niya ito? 240 million na niya dollars. Hindi niya, sabi ni Marcos, billion. What? Hindi mabasa po ni Mel Chanco. No, ito po ang sabi rito, which sought to recover suspected ill-gotten wealth amounting to 200 billion pesos, 261.3 million pesos, 1.52 billion pesos, and 102 billion pesos respectively. O, ito yun lang. Hindi man ito yung document na pinapakita kay iba man yon. Yung sa mga Swiss accounts yon, mga kababayan. Ito po yung interview, mga kababayan ni Mel Chanco. Iparinig ko po sa inyo. Sa 24 oras kay Mrs. Marcos. One-on-one interview po. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Kailan ba to? 10 years ago. Malakas pa dito si Mrs. Marcos. One-on-one interview para marinig ninyo muli. Several times ko na po na pinarinig ito sa inyo. I-play ko. Wala ito sa sambayan ng Pilipino. Dito sa gym, sa likod ng bahay nakatago, ang mga dokumentong nagpapatunay raw na not guilty ang pamilyang Marcos tungkol sa questionableng mga kayamanan. You're entering... Yan pa. Ito pa. 170 banks that Marcos... 170 banks. Just to show you the bill of lading. How much is it? $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? Billion. Kita ninyo? Hindi mabasa po ni Mel Chanco? Duda siya yung basa niya? Is it niya million or billions? Dollars po Sabi ni Mrs. Marcos, billions niya. $1 billion. You see? Ayan po. Pinasilip. Hindi aros makapaniwala si Mel Chanco mismo. Kaya yung sinasabi nilang ill-gotten, saka hidden wealth, paano naging hidden na isinasa publiko nila? Nagpapa-interview siya. Hindi lang kay Mel Chanco. Pati kay Pasaway. Kay Maring Winnie. Pati si Maring Winnie, hindi makapaniwala. Pati sa mga foreign journalist po. Sinasabi niya, ito niya yung mga documents ng aming kayamanan na sinasabing ill-gotten wealth. Walang ill-gotten, walang hidden. Kasi, hindi man po nila tinatago yung yaman. Pinapakita nila yung mga documents. Pero yung actual siyempre na yaman, nasa bangko yon. Alangan man ilatag din sa kalsada, ipakita sa mga tao. Di, pinag-agawan yan yung mga tao. Di ba? Kaya sabi rito na nag-react, she is like the grandma
that I would actually listen at her stories for hours. She is like a walking, living national treasure. 240 billion? Only one shipment. One document lang po yon. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. No, this. You are rich beyond compare. Pag tingnan ninyo yung document, lahat yan, documents, mga kababayan, na nagpapatunay, hindi po ilgatin yung lahat ng yaman nila. At hindi lang ito, sa amin, para ito sa lahat ng mga Filipino. This will save the world. This will save the world, This is the reason why I want to survive. And it's not for me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country, to the Filipinos? Not only the Philippines, to the world. To the world di lang sa mga Pilipino. Interviewing Mrs. Marcos in New York because she was really so guarded. But now, I now have the privilege of doing it. And you have the nerve to ask me shocking questions. Are they shocking? Really? Were they shocking questions? Di ba? Tawang-tawa mga kababayan si Mel Chanco saka si Mrs. Marcos. Walang ninakaw po ang mga Marcoses, kaya sunod-sunod ang mga dismissal ng mga asunto laban sa kanila. Ang total po niya, 930 cases all throughout the world. Hindi lang yung dito. Pati yung mga sa New York, mga kababayan, sa yung mga Swiss accounts, hindi po mapatunayan ng mga dilawan ng mga kalaban ng mga Marcoses na ninakaw nila kasi lahat po dokumentado. Kanila yon. Ano kayo ngayon, mga anti-Marcos forces? Napakaganda yung mga reactions, mga kababayan, sa interview ni Mel Chanco noon, 10 years ago, kay Mrs. Marcos. Sabi rito, their humbleness made them loved by millions of people of the Philippines. The whole Philippines loves this God-fearing family forever. Kahit sila mga kababayan, pinagsasabihan, tinatawag until today na mga magnanakaw, di lang nila po pinapansin kasi alam nila hindi man sila nagnakaw eh. Sabi pa ng isa rito, she's really a great woman to survive for keeping the treasure for humanity despite from a lot of corruption. Thanks God for this such kind of woman for fighting the future of the humanity. Kaya nga yung duda ng mga fans ng Marcos family, ng mga Marcos loyalist, ito pong Maharlika fan, baka dyan po i-invest. Dyan padaanin mga kababayan yung last will. Duda man lang po na mga supporters. Baka sabihin ninyo, fake news na naman. Yun ang iniisip ng mga Marcos loyalist ng pangalanan po na Maharlika Fund. Yung Maharlika Investment Fund. Kaya po ito, Pinos. Yan ang nasa isip ng mga tao. Baka niya dito so that this country, sabi, di ba, will rise again. Sabi ng isa pa, I love her passion for the Filipino people. Kita ninyo. Napakaganda ng ating dating First Lady Imelda Marcos kahit matanda na po siya. 92 na yata si Mrs. Marcos. When Ginang Marcos said, this beauty is for the Filipino people, I felt that. Sabi ng isa pang netizen. Such power, class, and sincerity. Yan nagsasabi lang po ng mga masasama sa mga Marcos. Lahat lang po ito, mga dilawan, ginatungan kasi ni Cardinal Sin. Yung interest po ni Damaso Sin, mga kababayan, akala ninyo, lumalaban siya para sa
kapakanan ng mga Filipino. Hindi po. Iba man po yung intensyon ni Cardinal Sin. Yun ang hindi pinapaalam mga kababayan sa mga tao. Daming naniniwala kasi Cardinal nga po eh. Ito po ang target nila. You see? Sabi ng isa pa, great plan and desire to help the Filipino and even the whole world. God bless you, ma'am. May your good intention will happen into reality. Kaya po, hindi nangyayari yung last will. Ang daming pumipigil. At ang pumipigil, karamihan dito, mga dilawan. Sabi ng isa pa rito, I saw her in person last 2009. College student me, the time. Pumunta siya sa school namin. Starstruck ako. The way she carried herself from head to toe. Ganon ka, no? Ka-refined mga kababayan si Mrs. Marcos. Kaya inggit si Coricong. Laging pinipintasan po. Si Mrs. Marcos, wala kang marinig na pintas. Pamiminta sa kapwa mga kababayan. Sabi ng isa pa rito, napakabait po ni Madam Imelda. Noong bata pa ako, palagi po namin sila nakakasalamuha dahil palagi po kaming sumasayaw sa airport kapag may sumasalubo ay sasalubunging bigating mga bisita. Sabi ng isa pa, she is so elegant in age, so gracefully. She is a beautiful example, model of grace and beauty of a Filipina. Kita ninyo mga kababayan, walang kupas si Mrs. Marcos. Sabi ng isa pa rito, our Queen Imelda Marcos, reyna na may pagmamalasakit sa kapakanan ng taong bayan. Sabi ng isa pa, proud to be Liteños. We salute you, madam, for being a Filipino. O, kita ninyo? Proud na proud sila po sa mga Romualdez, kaya tama lang na Romualdez ang ang susunod na Pangulo, mga kababayan, na dapat na iluklok Martin Romualdez. Ayos? Sabi ng isa pa mga kababayan, napakagaganda ng mga, wala akong makitang masamang reaction, pero GMA po ang karamihan sa nanonood dito, mga dilawan. Nilunod siguro ng mga Marcos supporters yung mga comments. The Prince and Princess of the Philippines, no other than our beloved President and First Lady. I love Marcos forever. At yung GMA po, may stake dyan yung pamilya Marcos. May kaso dyan. May claim po ng ownership sa GMA. Sa kanila yan. Gusto nga, nasa husgado pa yata. Sabi pa rito ng isa, this is the reason why I want to survive. That is why Mrs. Marcos is still here with us fighting for the rights of every Filipinos. At meron silang patunay na sila ay hindi guilty, na sila ay talagang may malasakit at mahal nila ang Pilipinas. Ayan po, sunod-sunod po yung mga kaso, mga kababayan na nadidismiss kasi wala man pong ebidensya. Ano kayo ngayon, mga dilawan? Di ba basag na basag kayo ngayon na September 21? Anniversary ng martial law? What? Baka lang mga kababayan gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasaw-kasawaan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kailang gawa siya mga kababayan ng goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad.
Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.